Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Samantala, sa Neptunus Corporation. Kalalabas lang ni Lily sa meeting room matapos ang meeting ng mga shareholders nang makita niya ang mga babaeng empleyado na nag-uusap at nagtatawanan habang nakatingin sa kanilang mga cellphone. Paano nila nagawang magpatambay-tambay during work hours? Naglakad si Lily papunta sa mga babaeng empleyado para sabihan ang mga ito, at doon na niya nakitang nanonood ang mga ito ng video, at makikita sa video na ito ang isang lalaki na walang iba kundi si Daryl. Parang naging kapatid ko na rin ang baike na ito, huwag kang magalala. Ipaghihiganti kita. Makikita sa video ang mukhang nagluluksang si Daryl habang niyayakap ang kanyang baike. Haha, nakakatawa naman ang lalaking ito, kilala niyo ba siya? Hindi mo siya kilala. Iyan ang asawa ni Miss Lindon. Ano? Iyong basurang Daryl na yon. Narinig kong ikinasal daw siya sa basurang iyon. Masayang nagchichismisan ang mga babae habang tumatayo ang isa para gayahin ang ginagawa ni Daryl sa video. Hindi ko sigurado kung narinig niyo rin kanina, ang narinig ko noong kararating rating ko lang dito, sinabi ni Daryl na bibilhan niya raw ng Worship of Crystal si Miss Lindon. Hahaha, nagbibiro talaga siya. Oo nga, tingnan niyo kung gaano siya kadungis habang nagluluksa sa nasira niyang bike. Nagkakahalaga ang Worship of Crystal ng 30 milyon, kailangan niya munang magtrabaho ng ilang henerasyon bago ito mapag-ipunan. Walang tigil ang pag-uusap-usap ng mga ito nang mapalingon ang isa sa kanila at napansin ang nakatinging si Lily. Agad na nagbago ang itsura sa kanilang mga mukha. Pasensya na po Miss Lindon, babalik na po kami sa trabaho. Napakagat ng husto sa kanyang labi si Lily habang ibinabangon ang kanyang sarili sa kahihiyan na kanyang tinanggap. Kahit na siya pa ang general manager, makakaramdam pa rin siya ng kahihiyan sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Hindi siya lumabas para mananghalian noong araw na yon at sa halip ay nagkulong siya sa kanyang opisina, hindi na niya maiwasang maluha sa kahihiyan na kanyang tinanggap. Samantala, naghuhum na umuwi si Daryl sa kanyang tahanan. Attend siya ng high school reunion, kaya kinakailangan niya munang umuwi para makapagpalit. Agad na nawala ang magandang mood ni Daryl nang pumasok siya sa bahay na pag-aari ng pamilya ni Lily. Dito niya nakita ang nakadekwatrong si Samantha habang nakaupo sa sofa. Tinitingnan siya nito gamit ang nanlilisik nitong mga mata. Mabuti at nakabalik ka na Daryl, lumapit ka sa akin. 3 taong nanirahan si Daryl sa bahay na ito kasama ang pamilya ni Lily, at matindi rin ang takot na nararamdaman niya kay Samantha. Mag-impake ka na Daryl, makikipag-divorce ka bukas at lalayas na sa pamamahay na ito. Walang awang sinabi ni Samantha. Pero ma'am, seryoso po ang pagmamahal ko kay Lily, nakayukong sinabi ni Daryl. Matapos ang 3 taon nilang pagsasama, natural na mas mag-develop ang nararamdaman niyang pagmamahay kay Lily. Hinampas ni Samantha ang kanilang lamesa matapos marinig ang mga salitang ito. Tumayo siya at naglakad papunta kay Daryl. Mahal mo ang anak ko. Anong karapatan mo para mahalin siya? Hinayaan kita ng 3 taon, ano pa bang magagawa mo maliban sa gawaing bahay? Paano mo nasabing bagay ka para sa anak ko? Alam mo ba kung ilang mga lalaki ang nagkakandara pa na mapangasawa ang anak ko? Tumawag sa akin si Ashton Adagio at sinabing bibigyan niya ang aming pamilya ng $20 million na dowry sa sandaling ipakasal ko siya sa aking anak. $20 million na dowry. Ngiting bahagya ni Daryl. Malayong kamag-anakan niya si Ashton na nasa ilalim ng kanilang angkan, anak siya ng isa sa kanyang mga tita. Ang lahat ng kayamanan ni Ashton ay nagmula sa mga Darbay. Tinawagan na rin ni Daryl ang kanyang angkan noong ihatid niya ang kanyang asawa, at sa loob lang ng 24 oras ay mawawalan na si Ashton Adagio ng kayamanan. Kaya paano niya magagawang bayaran ang 20 milyong ipinapangako niya kay Samantha? Hindi po ako aalis ma'am. Papayag lang po akong makipag-divorce sa sandaling si Lily na ang magsabi nito sa akin sa personal. Tinapos ni Daryl ang kanyang sinasabi bago tumalikod at muling lumabas ng bahay. How dare you? Bumalik ka rito ngayon din. Idinabog ni Samantha ang kanyang paa sa sahig dahil sa kanyang galit at hinabol si Daryl ng naka-high heels pero masyado na itong nakalayo sa kanya. Kinagabihan, sa Neptunus Corporation. Nagkulong ng buong araw si Lily sa loob ng kanyang opisina.
Naging katatawanan siya sa lahat ng empleyado ng kumpanya dahil sa naviral na video ni Daryl noong ihatid siya nito kaninang umaga. Huminga ng malalim si Lily bago dahan-dahang lumabas ng kanyang opisina. Sige na, pwede na kayong umuwi. Sabi ni Lily sa kanyang mga empleyado. Mayroon pong package para sa inyo, Miss Lindon. Makikitang dala ng isang receptionist ang isang box na kanyang ibinigay kay Lily. Maririnig ang pagkamangha sa mga taong nasa paligid matapos makita ang dala nitong box. Imposible na maging ganito ito karangya? Paano naging ganito kagilded ang isang delivery package? Wow, anong class ng delivery package ito? Opo Miss Lily, ito rin ang unang beses kong makakita ng isang nakagilded na delivery package. Siguradong regalo ito mula sa isang kilalang tao, buksan nyo na po nang makita natin ang laman nito, Miss Lily. Kahit na naging mahigpit si Lily sa trabaho, pinanatili pa rin ito ang mabuting pakikitungo at relasyon sa kanyang mga empleyado. Na-curious ang lahat sa laman ng package na ito, kaya agad na nagkumpol-kumpol ang mga empleyado sa paligid ni Lily. Nagtaka rin dito si Lily. Hindi naman siya bumili ng kahit na ano online, kaya manggagaling ang package na ito. Matapos makita ang pagkasabik sa mukha ng lahat, ngumiti ng bahagya si Lily at binuksan ang box. Sa sandali ring ito napapigil ng hininga ang lahat. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng 10 segundo at biglang nagsimula sa nasasabik at kanya-kanyang pagsasalita. Ito ang Worship of Crystal. Hindi nga. 79 pairs lang ang ginawang Worship of Crystal at ibinibenta ito sa halagang umaabot sa $30 million. Napakaganda nito. Napakaswerte niyo po Miss Lily. Nag-usap-usap sila sa kanilang mga sarili, pero wala pa ring masabi na kahit ano si Lily hanggang sa mga sandaling ito. Ilang taon na niyang gusto na makabili ng isang pares nito. At sapat na rin ang isang tingin para makita na original ito. Paano ito nangyari? Napaatras ang hindi makapaniwalang si Lily na parabang nasa loob ng kanyang panaginip. Maliban na lang kung ibinenta ni Ashton ang kanyang kumpanya para ibigay sa kanya ang pares ng heels na ito. Naantig ang puso ni Lily habang iniisip ang posibilidad na ito. Siguradong pag-uusapan siya sa sandaling suotin niya ang Worship of Crystal sa annual reunion ng kanilang pamilya mamaya. Floria KTV, Donghai City. Ang KTV na ito ay isa sa pinakasikat na mga entertainment centers sa buong Donghai City. Masyadong mataas ang buying power nito, kaya kilala ang halos lahat ng mga pumupunta rito, na puno rin ang entrance nito ng mga mamahaling sasakyan. Dito gaganapin ang high school reunion na attendan ni Daryl. Nakasakay naman si Daryl sa bagong bili niyang electric bike na kanyang ginamit papunta rito, at sumisipol niyang ipinarada ang kanyang bike sa harap ng entrance. Gusto niyang bumili ng sasakyan, kaso hindi niya pa ito magagawa dahil ibinigay niya ang kanyang identity card sa kinikilalang ama ng kanilang angkan, kaya wala pa siyang magagawa kundi bumili muna ng bike sa ngayon. Nasabik siya ng husto dahil malapit na niyang makita muli ang kanyang mga kaklase. Kapaparada pa lang ng kanyang bike nang makarinig siya ng isang nagmamadaling pito. May lilipat mo ba yan? Bike lang ang dala mo pero gusto mo nang sakupin ang isang buong slot. Isang BMW 5 Series ang huminto sa tabi ng kanyang bike. Inilabas ng driver nito ang kanyang ulo at tinawag si Daryl. Nagkatitigan ang lalaki at si Daryl at nasupresang makita ang isa't isa. Class monitor, sabi ni Daryl habang tumatakbo papalapit sa sasakyan. Ang lalaking nakasakay sa magarang sasakyan ay walang iba kundi ang class monitor ng high school class ni Daryl na si Clifford Conway. Daryl. Anong nangyari sa iyo? Bumaba si Clifford sa kanyang sasakyan at tumingin kay Daryl mula ulo hanggang paa bago nanlalamig na tumawa at mabilis na pumasok sa KTV. Na-awkward naman siyang tinawag ni Daryl para makipag-usap, pero walang intensyon si Clifford na ipakitang kakilala niya ito. Naglakad silang dalawa papasok sa nakareserbang KTV room ng magkasunod. Nakarating na rin ang iba pa nilang mga kaklase at napalingon sa pinto nang mapansin ang kanilang pagdating. Napakagwapo na ni class monitor ngayon no? Isa na siyang successful na tao. Agad na umingay ang KTV room nang pumasok sila rito. Agad na silang nagtipon-tipon sa paligid ni Clifford. Nakasuot ng isang mukhang mamahaling suit si Clifford. At ang higit sa lahat, hawak-hawak nito ang susi ng kanyang BMW na nakita rin ng lahat.
Habang naupo naman si Daryl sa isang tabi, hindi branded ang suot niyang damit at para lang sa electric bike ang susi na kanyang hawak. Hindi na iba ang kanyang itsura sa isang delivery man. Walang sino man ang nakipagkumustahan sa kanya, kaya tingin sa kanya. Napansin din ni Clifford si Giselle at agad na nahook dito. Hindi niya naiwasang mapatanong na, napakaganda mo ngayon Giselle, kumusta ka na? Bago pa man makasagot si Giselle, isang babae ang agad na sumagot para rito, class monitor, magiging artist ana ngayon si Giselle. Malapit na siyang pumirma ng kontrata sa Platinum Corporation. Agad na umingay muli ang buong KTV room, sino bang taga-Donghae ang hindi pa nakakarinig sa Platinum Corporation? Ilang A-class celebrities ang hawak nito? Sa totoo lang, maganda naman talaga si Giselle. Kayang makipagsabayan ng kanyang ganda sa ibang mga A-list celebrities sa Platinum Corporation. Nasabik si Daryl matapos marinig ang pangalan ng Platinum Corporation dahil siya na ang magmamayari ng kumpanyang yon bukas ng umaga. Habang iniisip itong ngumiti si Daryl at lumapit kay Giselle, gusto niya sanang tumabi at makipagkumustahan dito. Habang papaupo, napansin niyang sumimangot si Giselle at nagpakita ng naiinis na tingin bago sabihing pwede bang huwag kang umupo rito. Oh! Dahan-dahang tumayo si Daryl. May nakaupo na ba rito? Wala, ayoko lang tumabi sa'yo. Nanlalamig na sinabi ni Giselle. High school reunion ang pinuntahan mo Daryl, hindi ka ba makabili ng desenteng damit? Hindi ka ba nadudumihan sa damit mong suot ngayon?